Dahil sa hindi madali maannal ang kasal sa Pilipinas at wala pa ding diborsyo, may mga relasyon sa showbiz na ang kapareha nila ay kasal pa sa dati nitong mga karelasyon. Kagaya ng mga babaeng celebrities na ito na nakikipag-date, nalilink o kumpirmadong karelasyon ang mga lalaking may sabit pa. The Philippine Showbiz List presents babaeng celebrities na may karelasyon at nalilink sa mga lalaki na kasal pa sa iba. AJ Raval. Nananatiling matatag ang relasyon ni AJ kay Aljur Abrenica sa kabila ng kontrobersyang patuloy na kinakaharap ng kanilang pag-iibigan. Bukas na aklat sa publiko na si AJ ang tinuturong dahilan kung bakit nasira ang masayang marriage ni Aljur sa dating asawang si Kylie Padilla at kung bakit nawala ng kumpletong pamilya ang dalawa nilang anak. Nagkapalagayan ng loob sina Aljur at AJ noong 2021 nang magsimula ang shooting ng pinagsamahan nilang Viva Max movie na Nerissa. Noong panahong yon ay kuya pa raw ang tawag ni AJ kay Aljur. Kasunod nito ay kumalat sa social media ang mga litrato nilang magka-holding hands habang namamasyal sa isang mall. Maraming netizens ang naniniwalang magkarelasyon na ang dalawa pero dininay nila ito. Hanggang noong February 14, 2023, kasabay ng selebrasyon ng Valentine's Day, tuluyan ng kinumpirma ni AJ at Aljur ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng magkahiwalay na Instagram post. Katulad ng inaasahan, ang pag-amin nilang ito ay nakakuha ng negatibong komento. Inulan sila ng masasakit na salita, partikular na si AJ, katulad ng pagiging kabit at nanira ng pamilya. Marami naman daw lalaki sa mundo, bakit ang may pamilyang katulad ni Aljur pa ang pinatulan niya? Hindi ito pinalampas ni AJ at giniit na hindi siya ang nanira ng pamilya dahil hiwalay na raw si Aljur kay Kylie bago siya pumasok sa buhay ng aktor. Tila hindi na nga alintana ni AJ ang puna sa kanila ni Aljur dahil nariyan na ang pag-flex niya rito. Pero ang paglalantad niya sa kanilang relasyon sa social media ay patuloy na nakakakuha ng batikos. Katunayan kamakailan, may isang netizen ang nag-iwan ng komento sa Instagram page ni AJ at sinabing hindi raw dapat ibinabalandra nila ni Aljur ang kanilang relasyon dahil legally raw ay kasal pa ang boyfriend niya kay Kylie. Sana raw ay wag na raw munang ipangalandakan ang pagiging immoral. Nabanggit pa ng netizen na si Kylie ay may ibang karelasyon na rin, subalit hindi naman ito inilalantad sa social media. Bilang tugon dito, pinanatili ni AJ ang mahinahong tono at sinabing, "Sorry, dapat itago muna din namin. Tama ka naman, may natutunan ako sa iyo." Jody Santa Maria. Marami ang nasorpresa nang pumutok ang balitang karelasyon ni Jody si Raymart Santiago. Pareho silang ikinasal sa iba pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang marriage. Annulled na ang marriage ni Jody kay Pampi Lacson, habang legally married pa din si Raymart kay Claudine Barreto. Nalantad sa publiko ang tungkol kina Raymart at Jody matapos na maglabasan ang sweet photos nila na magkayakap na kuha sa isang private place sa Alabang noong September 2020. Hindi naman itinanggi ni Raymart ang pagkakamabutihan nila ni Jody. Ganun pa man, nagpahiwatig siya ng kagustuhang gawing pribado ang kanilang relasyon. Kasunod nito ay naglabas naman ng cryptic message si Jody ukol sa love na may mensaheng, "Loving is a choice. It's not all about enjoyment but takes sacrifice and maturity." Bagamat bukas na sa kaalaman ng publiko ang kanilang pag-iibigan, pinanindigan pa rin ni na Jody at Raymart ang kanilang low-key relationship. Katunayan, bibihira lamang ang mga ito na magkomento o mag-like sa social media posts ng bawat isa. Bagamat tahimik ang dalawa patungkol sa takbo ng kanilang relasyon mula umpisa, hindi naman nakatakas ang mga pasaring noon ni Claudine Barreto, lalo pa at hindi magandang pinagtapusan ng pagsasama nila ni Raymart na umabot pa sa legal battle. Sinabi ni Claudine na noong unang araw ay fully support pa siya at excited sa pagkakaroon ng blended family at masaya sa relasyon nila Jody at Raymart. Hindi man daw sila nagkakasundo ng dating mister, at the end of the day, ito pa rin ang ama ng kanyang mga anak. Ang tanging gusto lang anya ay huwag kalimutan ni Raymart ang responsibilidad nito bilang ama kahit na may bago na itong karelasyon. Ayon kay Claudine, hiniling niya kina Jody at Raymart na abisuhan siya kapag lalantad na sila tungkol sa kanilang relasyon. Ito ay para raw maipaalam niya sa mga anak nila ni Raymart ang tungkol dito at hindi sa iba pa malaman ng mga ito. Hindi raw ito nangyari at ito ang ikinasama ng loob niya.
Hindi din nagpaawat si Claudine at direktang sinabi na hindi magandang influence si Jody kay Raymart. Mas okay daw itong ama nung hindi pa nito karelasyon si Jody. Sa kabila ng mga nilabas na pahayag ni Claudine, nanatili namang tikom ang kampo ni Jody at Raymart. Mula simula ay hindi pinatulan ng dalawa ang kung anumang isyong pinupukol sa kanila. Samantala sa pagtawag sa kanyang bad influence, pasimple naman itong tinugunan ni Jody ng quote na nagsasabi na dapat daw nagtutulungan ang mga babae at hindi nagsisiraan. Anya, be the woman who fixes another woman's crown without telling the world it was crooked. Gretchen Barreto. Going strong pa din ang relasyon ni Gretchen sa businessman na si Tony Boy Cuangco na umabot na ng 3 dekada. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi pa din magawang basbasa ng kasal dahil sa katotohanang legally married pa din si Tony Boy sa kanyang unang asawa, ang dating equestrian na si Denise Yabot Cuangco. Aminado si Gretchen na nasasaktan siya sa tuwing tinatawag siyang kabit, ngunit natutunan rin niyang baliwalain na lang ang bagay na ito. Ang mahalaga niya ay mayroon siya isang lalaking nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Totoo niya na baka hindi siya makakasal kay Tony Boy o hindi siya kailanman pakasalan nito. Baka hindi nga raw niya kailanman matupad ang pangarap na maglakad sa pasilyo at magkaroon ng isang magarang gown. Pero sino nga raw ang mag-aalala? Ayon kay Gretchen, lubos niyang nauunawaan si Tony Boy at ramdam niya din ang lubos na pagmamahal nito sa kanya. Sa mga mata nito ay wala siyang ginawang masama, kaya sino ba naman daw siya para magreklamo? Hindi anya perpekto ang buhay. Yen Santos. Kilala sa controversial statement na Baguio as a friend, ang pagkikipagrelasyon ni Yen kay Paulo Contis ay patuloy na inuulan ng pambabatikos. Ang dalawa ay nagkakilanlan ng magkatambal sa pelikulang A Faraway Land at ito rin ang tinuturong daan ng kanilang pagkakamabutihan. Noong January 30, 2023, sa panayam kay Paulo sa Fast Talk with Boy Abunda, ay kinumpirma niyang girlfriend niya nga si Yen pero mariin niyang itinanggi na ito ang dahilan ng pagtatapos ng relasyon nila ng dating live-in partner niyang si LJ Reyes. Hindi naging maganda ang kinalabasan ng pag-amin, lalo na sa panig ni Yen na sinasabihang kailanman ay hindi siya mapapakasalan. Hanggang ngayon kasi ay nanatili pa din kasal si Paulo sa estranged wife na si Lian Paz at hindi din maganda ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Samantala, bagamat nariyan ang napaulat na hiwalayan ni Yen at Paulo, nauna nang sinabi noon ni Paulo na labis niyang ikinalungkot na nabatikos ng husto ng publiko ang relasyon nila. Tila napapaligiran daw ng labis na galit ang kanilang pag-iibigan, kaya raw pinili na lamang nila na gawing quiet ang relasyon nilang dalawa at malayo sa mapanuring mata ng publiko. Barbie Imperial. Hanggang ngayon ay hindi pa inaamin ni Barbie ang totoong estado ng relasyon nila ni Richard Gutierrez. Pero kumbinsido ang marami na may namamagitan na sa dalawa dahil sa tila hindi na nila ito itinatago sa publiko. Noong August 1, 2024, naispatan si Richard kasama ang ina nitong si Annabel Rama sa 26th birthday party ni Barbie. Bago ito, namataan din si Barbie sa lamay ng sister-in-law ng aktor na si Alexa Gutierrez. Bukod dito, ilang beses na ring namataang magkasama ang rumored couple tulad ng pamamasyal nila sa South Korea at Rome, Italy. Noong January 6, 2024, nagsimulang malink sina Barbie at Richard nang maispatan silang magkasama sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Muntinlupa City. Ito ay matapos mahiwalay ni Richard sa estranged wife niyang si Sara Labati. Janine Gutierrez. Mula sa dating stage, Instagram official na ang relasyon ni Janine kay Jericho Rosales. Hindi na napatumpik-tumpik pa si Jericho sa paghayag ng real score sa pagitan nila. Opisyal na ipinost ni Jericho sa kanyang Instagram feed ang litrato nila ni Janine na kuha sa kanilang museum date. Kung dati ay fan cam photos lamang ang kumalat sa social media, noong October 2, si Jericho na mismo ang nagbahagi ng personal shots nila ni Janine na kuha noong July. Yun ang simple pero sweet gesture ni Jericho bilang greeting kay Janine na nagdiwang na kanyang 35th birthday na tinawag niyang kanyang museo tabing ilog date. May iba pa silang kuha sa museum, pati na rin sa isang lugar na may view ng Pasig River. Rachel Carrasco. Ang napaulat na relasyon ni Rachel Carrasco sa real estate magnate na si Victor Consunji
ay inulan ng kaliwat kanang batikos, lalo na sa kaalamang legally married pa din si Victor kay Maggie Wilson. September 2021, inanunsyo ni na Maggie at Victor ang kanilang desisyong maghiwalay matapos ang halos 11 taong pagsasama bilang mag-asawa at mag-co-parenting sa kanilang uniko iho. Pero masalimuot ang pinagtapusan nito na umabot sa legal battle. Maging si Rachel ay hindi inatrasan ang mga patutsada sa kanya ni Maggie online. Mas lalo raw umigting ang harassment and bullying na kanyang naranasan hanggang umabot na pati ang kanyang pribadong buhay ay pinanghimasukan. Hindi raw niya hahayaan na maging collateral damage sa paghihiganti ni Maggie laban kay Victor. Kung pakiramdam daw ni Maggie ay tama ang kanyang ipinaglalaban, hinihikayat niyang umuwi ito ng Pilipinas at magsampa ng kaukulang reklamo sa korte. Pero sa halip ay patuloy raw itong nagtatago sa likod ng kanyang social media accounts at patuloy ang pamamahiya sa kanilang dalawa ni Victor, pati na ang mga mahal nila sa buhay at maging ang justice system sa bansa. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, napanatili ni Rachel at Victor ang kanilang low-key relationship. Noong September 30, 2024, ibinida niya ang holiday photos nila na kuha sa Ancelazio sa Seychelles. Mayroon ding larawan ng isang batang babae na tinukoy noon ni Maggie sa isang nakaraang post bilang di umano'y anak ni Victor at Rachel.